So, Magnolia Meralco, no? Overtime yung laro kahapon, quarterfinals, pero doon mo makikita yung breaks ng laro. Pag playoffs game, hindi mo masabi kung tight o loose yung tawag ng referees. So, malaking factor doon yung pagkawala ni Clint Chapman. Kasi, kita nyo, pag si Chapman nasa loob, lalo na sa fourth quarter, nagagawa niya ng paraan yung depensa ng Meralco. Before fouling out, nakashoot si Clint Chapman ng dalawang turnaround jump shot na may depensa sa harapan niya, off the glass, off the board. So, hindi 3-point shot yung tinira ni Clint Chapman, yung import ng Magnolia. Mid-range, off the glass. So, sa talagang mga nag-aaral ng basketball dyan, kung talagang gusto nyo maging proficient sa laro o efficient sa laro, yung ganun. Di ba si Kobe, si Jordan, ginagawa yun. Pero gwardiya sila, no? Yung sa mga bigs, no? Hindi naman sa pag-aano, di ba? Kailangan ma-master mo yun. Kasi yun yung magbibigay sa iyo na pag kasi pag hindi mo na shoot yun, didiinan lang ng depensa yung ano mo. Ibabarahan lang ng depensa yung inside penetration pag naka-post up ka. So mag-iisip yung depensa ngayon kung paano ka dedepensahan. Pero na-foul out itong si Clint Chapman. At dahil doon nawala ng isang malaking scoring option o threat sa front line yung Magnolia. Kasi bakit? Pwersado si Jerome Lastimosa na tsaka si Baroka na to take over. At pagka ang kadalasan except for Jordan and Kobe and LeBron, pag ang nag-take over guard o wings and except for Larry Bird, yari ka. Kasi kukuyo rin ng depensa yan. Kailangan may papasahan yan, may bailout yan. Yun yung kalagahan ng Clint Chapman. Kasi pagka nahirapan yung gwardiya niya, ipupulutin lang niya yung bola. Kasi kadalasan yung plays, may mga schemes na dinadala yung big man sa labas. Si Xavier Lucero, si Ian Sanggalang, dinadala sa labas yan. Pag si Xavier, dinadala sa labas. Pag si Ian Sanggalang, binabox out na yan. Kasi hindi na nila papupulutin ng bola yan. So, yun lang pa.